Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napakunot ng noo ni Mateo nang marinig na si Dax ay hindi isang taong palakaibigan. Tumingin siya kay Justin at tinanong, "Kilala mo ba ang taong ito?" Agad na sumagot si Justin, "Pinuno, ito si Dax, ang pinunong sekta ng sektang Bundok ng Bulaklak." At ang lalaki sa tabi niya ay si Chester, ang pinunong sekta ng walang hanggang buhay na palasyo. Ang kanilang mga sekta ay makapangyarihan sa world universe. Makapangyarihan? Ngumiti si Mateo habang nakatingin kina Dax at Chester. Ang mga ito ay mga banal lamang na martial, at itinuturing silang makapangyarihan. Walang pasensya si Dax kaya sinipa niya si Justin. "Hoy, sa palagay mo naging malakas ka na pagkatapos mong umalis sa lungsod ng Donghae? Narinig mo ba ang sinabi ko? Bingi ka ba? Tinatanong kita kung nasaan si Lily." Galit na galit si Dax. Kailangang yumuko si Justin nang makausap niya si Dax, at mukhang naging mayabang ito at nagpanggap pa ring bingi. Sinubukan ni Justin na iwasan ang mga mata ni Dax habang bumulong siya. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Nakonsensya siya, kaya hindi siya malakas na nagsalita. Tumingin din si Mateo kay Justin. "Ikaw ay alagad ng isang maliwanag na disipulo ng sekta, kaya't dapat kang maging matapang na aminin ang iyong nagawa. Bakit hindi mo aminin ang nagawa mo na? Ano ang kinakatakutan mo? Sabihin mo sa kanila ang totoo, patay na ang pangit na babaeng iyon." Natigilan si Dax nang marinig iyon. "Sino ang pangit? Sino ang patay? Sabihin mong malinaw." Tumawa ng malakas si Mateo. "Magiging tapat ako ang sumira sa mukha ni Lily. Napakapangit niya, walang nanagdahilan pa para magpatuloy siyang mabuhay. Tinapon ko siya sa karagatan." Pagkatapos, humigop si Mateo ng kanyang alak, ipinakita ng mukha niya na wala siyang pakialam. Gayunpaman, ito ang pinakamasamang balita para kay Dax. Pinatay niya si Lily? Asawa siya ni Daryl. Galit na galit siya. Slam! Pulang-pula ang dugo sa mata ni Dax habang hinahampas sa mesa ang kamao. Isang malaking palakol ang lumitaw sa kanyang kamay. "Papatayin kita!" Naging blangko ang isipan ni Dax habang dinuyan ang palakol sa kanila. Palaging may maikling pasensya si Dax, hindi siya tatayo nang walang ginagawa nang malaman niya na ang asawa ni Daryl ay pinatay. Ngumiti si Mateo nang tumingin siya sa nakataas na palakol ni Dax, at kaswal niyang sinabi, "Walang kwentang bagay. Ang lakas ng loob mong hamunin ako." Marahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at matinding lakas ang lumabas mula sa katawan ni Mateo. Bang! Ang paggalaw ng palad ni Mateo ay maaaring magmukhang kaswal, ngunit tumpak itong lumapag sa palakol. Isang malakas na tunog ang narinig, at nakaramdam si Dax ng matinding lakas bago ito itulak pa atras. Pagkatapos ang dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Si Dax ay isang pang-5 antas na martial saint, at siya ay tataas bilang isang martial na emperador. Gayunpaman, hindi niya maipagtanggol ang isang solong pag-attack mula kay Mateo. Bang! Itinaas muli ni Mateo ang kanyang kamay, at isang bola ng lila at pula na apoy ang lumabas mula sa kanyang mga palad, pinainit pa nito ang hangin sa paligid nila. Nang maramdaman nila ang init, lahat ng mga tao sa restaurant ay lumika sa lugar. Malamig na tumingin si Mateo kay Dax. Nais mong maghiganti sa pangit na may maliit na yon kapangyarihan na ito. Tinaas muli ni Mateo ang kanyang kamay at ipinadala ang lila na apoy kay Dax. Sa sandaling yon, ang lila na apoy ay nagsimulang sumunog sa hangin sa paligid nito. Dax! Nagbago ang mukha ni Chester nang makita iyon. Sigaw niya bago niya winagayway ang hangin sa kanyang mga kamay sa hangin upang bumuo ng isang panangga na kalasag sa harap ni Dax. Bang! Bumangga ang lila na apoy sa kalasag habang nagpalabas ito ng isang malakas na tunog. Ang nakakatakot na init ay nagsimulang sumunog. Hindi nagtagal, nasunog na ang buong paligid ng restaurant. Crack! Ang proteksyon na kalasag ay nabasag, sina Chester at Dax ay lumipad paatras ng mga dosenang paa ang layo. Malakas silang bumagsak sa lupa at dumura ng sariwang dugo. Pinunong sekta. Pinuno ng palasyo. Ang mga alagad ng bundok ng bulaklak at sekta ng walang hanggang buhay na palasyo ay agad na pinalibutan ng mga ito habang iginuhit ang kanilang mga espada at patalim. Gayunpaman, si Mateo ay hindi nag-alala.
Ngumiti siya at itinaas ang palayok upang magbuhos ng alak para sa kanyang sarili. Ang lahat ng tao sa restaurant ay nakatuon kay Mateo. Nagkaroon ng kumpletong katahimikan. Napakalakas! Napakalakas niya! Napansin ni Ophelia ang sitwasyon at tatayo na dapat siya upang pigilan sila. Kahit na alam na niya na kilala na niya ngayon si Dax, sila ay mula sa World Universe. Hindi tamang makita ang mga tao na nananakot sa mga mula sa bagong daigdig, ngunit wala pa rin siyang aksyon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ewan White nang tumayo siya. Si Ewan ang pinakatanyag na alagad ni Ophelia, susundin niya siya kahit saan man siya magpunta. Ginaya ni Ewan ang indomitable Darby sa kaarawan ni Sarah Carter, upang hilingin ang pahintulot ni Zoran na pakasalan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nahuli siya kaagad. Mula pa nang maganap ang insidente na yon, si Zoran ay nagkaroon ng kilabot na impresyon kay Ewan. Nabanggit niya na ang panganay niyang anak na si Rachel, ay ikakasal lamang kay Daryl. Hindi na siya ikakasal kay Ewan. Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Ewan si Daryl. Sina Dax at Chester ay kaibigan ni Daryl, masaya siyang nakita silang namatay doon. Pinuno, sila Dax at Chester. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila, kaya't gumagawa sila ng gulo. Karapat, dapat sa kanila ito, hindi tayo dapat makisali pa, mahinang sabi ni Ewan upang si Ophelia lang ang makarinig sa kanya. Bang! Itinaas muli ni Mateo ang kanyang mga braso, at isang malakas na panginginig ay ang humampas palabas. Umatras ang walang hanggang buhay na sekta ng palasyo at mga alagad ng bundok ng bulaklak. Basura! Ang lakas ng loob niyong maghiganti para sa pangit na babaeng yon. Malamig na sabi ni Mateo. Kumuha siya ng ilang mga barya na pilak at itinapon sa may-ari, ito ay para sa iyong kabayaran. Pagkatapos, tumayo si Mateo at aalis na sana. Tumayo si Dax. Itinaas niya ang kanyang palakol at muling umatake kay Mateo. Dapat mong bayaran ang buhay ng aking hipag. Sigaw ni Dax, ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang dugo. Mamatay ka na. Malamig na sabi ni Mateo habang hinahampas niya si Dax ng kanyang palad. Bang! Ang lakas mula sa kanyang palad ay hindi mahina, at ang katawan ni Dax ay lumipad ng 12 mga paa ang layo paatras tulad ng isang nabitawan na saranggola. Nagsuka pa ito ng dugo. Umatras pabalik si Dax kahit na nakalapag na siya sa lupa. Umatake ulit siya ng pasulong. Hindi mo maintindihan, hindi ba? Malamig ang mga mata ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, kumuha ng isang peres ng mga chopstick at itinapon kay Dax. Ang mga chopstick ay pumutok sa hangin, kasama nito, habang diretso itong naglalakbay patungo sa gitna ng mga kilay ni Dax. Kung ang mga chopstick ay tumusok sa kanyang ulo, kung gayon walang sinumang makakaligtas sa kanya. Gayunpaman, patuloy na hinawakan ni Dax ang kanyang palakol na para bang hindi niya nakita ang mga chopstick. Alam ni Dax na kung hindi niya maiwasan ang pag-atake, ang palakol ay darating mismo sa katawan ni Mateo. Kahit na maaaring mamatay siya, kahit papaano ay mapapatay niya si Mateo bilang paghihiganti kay Lily. Mabuti na lang iyon ang naisip ni Dax. Dax! Sigaw ni Chester habang lumusong siya papunta kay Dax at itinulak ito sa lupa. Bang! Bang! Dalawang malakas na ingay ang narinig. Ang isa sa mga chopstick ay tumusok sa pader, at tinadtad ni Dax ang isa pa gamit ang kanyang palakol. Nababaliw ka ba, Dax? Sigaw ni Chester, pawis na pawis siya. Kailangang mabago ni Dax ang pagiging maikli ng kanyang pasensya. Mas gugustuhin niyang mamatay para lang patayin si Mateo sa kanyang palakol. Ang ideyang iyon ay lubos na mali. Pinatay niya ang asawa ni Daryl. Pinatay niya si Lily. Nagsimulang tumulo ang luha ni Dax habang sumisigaw at tinuro si Mateo. Galit na galit din si Chester, ngunit pinigil niya ang kanyang galit. Ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay umalis sa lugar upang makatipon ng tulong. Maaari silang bumalik para maghiganti. Sinubukan niyang aliwin si Dax. Ano ang problema sa pagpatay ko sa pangit na babaeng iyon? Kinunot ni Mateo ang kanyang mga mata habang siya ay tumatalon pasulong upang selyuhan ang mga akupong nina Chester at Dax.
Sa isang iglap lang ng mata, ang natitirang mga disipulo ng mga alagad ng sekta ng bundok ng Bulaklak at sektang walang hanggang buhay na palasyo ay natatakan din walang nagtangkang gumalaw dahil si Mateo ay masyadong mabilis para sa kanila. Nasilyuhan din ang acupoint ni na Circe at ni Evelyn. Nagpatuloy ang pagtingin ni Mateo sa kanilang katawan. Sino ang nakakaalam na maraming mga magagandang kababaihan sa bagong daigdig, lalo na si Circe na mukhang diyosa ng bundok ng yelo? Halika dito, Justin. Kinaway ni Mateo ang kanyang mga kamay. Tumakbo si Justin sa kanyang Panginoon. Nais niyang tumawa, napakalakas ng kanyang Panginoon na naramdaman niyang kaya niyang gawin ang anumang nais niya. Lagi ka nitong inaapi, di ba? Tanong ni Mateo habang nakaturo kay Dax. Tumango si Justin. Hindi siya inaapi ni Dax, lahat ng tao sa lungsod ng Donghai ay iginagalang si Dax tuwing nakikita nila siya, maging ang mga mula sa mayayamang pamilya. Lumapit ka dito at sampalin mo siya ng 2 beses. Kalmadong sabi ni Mateo. Ano? Nagsimulang dumaloy ang malamig na pawis ni Justin nang umatras siya. Pinuno, ako. Hindi nangaha si Justin na gawin ito. Kahit na selyado ang acupoint ni Dax, palaging takot si Justin sa lalaki. Dali na. Mahigpit na sinabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Justin, tinipon ang kanyang tapang at tumakbo pasulong. Tapos sinampal niya ng 2 beses ang mukha ni Dax. Sampal? Sampal? Malinaw ang tunog, at narinig ito ng lahat ng tao na nasa restaurant. Galit na galit si Dax, ngunit hindi siya makagalaw ng kahit isang kalamnan. Naramdaman ni Justin na parang napagaan ang kanyang galit matapos ang higit sa 10 sampal. Pagkatapos ang pinuno at ang disipulo ay may pagmamalaking umalis sa restaurant. Samantala, hindi kalayuan sa lungsod ng Maharlika. Gabi na, at ang kalye ay abala pa rin. Masikip ang lugar. Maraming mga tindahan ng pagkain sa buong kalye, at sinubukan ng mga nagbebenta ang kanilang makakaya na ibenta ang kanilang mga lutuin. Kabilang sa karamihan ng tao, kalahati sa kanila ay mga tao mula sa lungsod ng Maharlika. At ang kalahati ay mga tao mula sa buong mundo. Hindi lamang iyon, ngunit regular ding nagpapatrolya ang hukbo ng hari sa lugar na iyon. Dahil maraming tao roon, kailangang dagdagan ng hukbong bayan ang kanilang pagpapatupad. Mayroong 3 mga figura ng mga tao sa gate na silangang bahagi ng lungsod ng Maharlika. Sila Daryl, Debra at Jewel. Napagpasyahan ni Debra na susundan niya si Daryl, determinado siya tungkol dito. Hindi siya maaaring tanggihan ni Daryl, at sa gayon ay pumayag siya na isama pa rin ito. Walang sorpresa sa kanilang paglalakbay, at maayos silang nakarating sa lungsod. Si Debra ay nagsuot ng tradisyonal na lila na damit, ang kanyang perpektong hubog ng katawan, at natatanging mga tampok na nakakakit ng pansin ng maraming tao sa sandaling pumasok sila sa gate ng lungsod. Wow, ang ganda! Diyosa ba siya? Si Debra ay hindi komportable sa mga papuri, at ang mga hitsura ng gilid. Kahit na siya ang Artemis sekta ng sekta, ang kanyang posisyon ay kataas-taasan, at siya ay nanirahan sa pangunahing dambana sa loob ng mahabang panahon. Hindi pa siya humakbang sa labas ng sekta, at hindi pa siya nakakapunta sa napakagandang lugar. Si Jewel naman ay nakaka-relax. Tingnan mo ang mga taong ito. Sinasabi nila na ang ganda mo. Ngumiti si Jewel at hinawakan ang kamay ni Debra habang inaasar siya. Kahit na hindi sila gumugol ng maraming oras na magkasama, si Jewel at Debra ay naging mas malapit sa isa't isa buong paglalakbay. Ang kagandahan at pagiging elegante ni Debra ay nagpakumbinsi kay Jewel. Si Debra naman ay minahal ang kaningningan at kariktan ni Jewel. Pareho silang nagkasundo. Pagkatapos, sinabi ni Daryl, maganda ka rin, Jewel. Kapag lumaki ka, baka mas maganda ka pa kaysa kay Debra. Kahit sino ay mapalad na pakasalan ka. Wow! Namula si Jewel nang marinig iyon. Ang kanyang pisngi ay mapula tulad ng isang mansanas, at siya ay mukhang kaibig-ibig. Kinagat ni Jewel ang kanyang labi, at marahang sinabi, hindi ako magpapakasal, nais kong paglingkuran si Ginoo sa buong buhay ko. Nahihiya si Jewel nang sabihin niya yon, at hindi na siya naglakas, loob na tumingin pa kay Daryl. Nagkwentuhan silang tatlo at nagtatawanan habang naglalakad. Mukhang lundo ang mukha ni Daryl, ngunit nag-aalala pa din siya. Wala siyang balita tungkol kina Yvonne at Monica, at nag-iisip siya tungkol sa kanila.
Dumilim ang araw, masyadong mapanganib na gumala sa palasyo sa gabi. Ang lugar ay binabantayan ng husto. Kaya, mas makabubuting maghanap ng lugar na matutuluyan at magplano para sa kanilang susunod na paglipat. Habang naglalakad sila sa lungsod, nagsimula silang maghanap ng mga maaaring matutuluyan. Gayunpaman, karamihan sa mga panuluyan ay puno. Iyon ay hindi inaasahan, napakaraming tao mula sa mainland ang nasa lungsod. Napakahirap ang maghanap ng lugar na matutuluyan ngayon. Nabigo si Daryl, wala man lang kahit isang lugar para manatili sila ngayong gabi. Ginoo, marahil hindi tayo matutulog ngayong gabi. Tingnan mo, nagiging masabala ang kalye, sabi niya habang hinihila niya ang braso ni Daryl. Hindi naman nagsawa si Jewel. Tama siya, lalong sumikip ang kalye. Pagkatapos, nakita ni Daryl ang isang pangkat na 30 hanggang 40 katao na lumapit mula sa malayo. Inangat ni Daryl ang kanyang ulo upang tingnan ang mga ito at natigilan siya. Lahat sila ay pamilyar na mga mukha, si Pinunong Leonard mula sa sektang Wudang, Pinunong Reed mula sa sektang Shaolin, Noemi mula sa sektang Wanderers, at maging si Aurora mula sa sektang Emi. Natuwa si Daryl dahil nandoon din ang kanyang ninong na si Zoran. Si Susan, Rachel, at Sarah ay tumayo sa tabi niya. Magkahawak kamay ang tatlong ginang habang magkakasabay sa paglalakad. Kaswal silang naglalakad sa mga kalye habang nasisiyahan sila sa pagiging natatangi ng palasyo ng bagong daigdig. Hindi sila nagkita matagal na, si Susan ay nakasuot ng mahabang itim na damit at mukhang mala, ginang at kaakit-akit. Naging mas maganda din si Rachel, nakasuot siya ng dilaw na suit at maganda rin ang itsura niya. Para kay Sarah, siya ay naging mas matanda pagkatapos ng kanyang 18 kaarawan. Hindi na siya mukhang bata, ngunit isang dalaga, masigla, at kaakit-akit. Natuwa si Daryl nang makita ang lahat. Humakbang siya para batiin ang lahat. Ninong, Tita Susan! Sigaw ni Daryl habang nilalakad ang madla. Nagulat si Zoran at ang iba pa nang marinig ang kanyang boses. Tumingin sila sa kung saan nagmula ang boses at nakita si Daryl. Dari! Hindi makapaniwala si Zoran. Nang kinuskus niya ang kanyang mga mata at napagtanto na si Daryl talaga ang nakita niya, napakasaya niya. Si Susan naman ay kinilabutan. Masalimuot ang pakiramdam niya nang makita niya si Daryl. Alam ng lahat sa mundo ang kanyang pinagmulan, siya ay Indomitable Darby, ang pinunong sekta ng Elysium Gate. Namula ang mukha ni Susan. Nais niyang maging mag-aaral ng Indomitable Darby, nakakahiya naman. Nagulat din sina Master Reed, Master Leonard at ang iba pa. Nagulat ang lahat kay Daryl. Si Daryl ay nawawala mula sa World Universe, at usapan ito ng lahat. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang isang tao sa bagong daigdig ay nakuha si Daryl. Sinabi pa ng ilang tao na si Daryl ay namatay sa dagat habang patungo siya sa bagong daigdig upang iligtas ang dalawang kababaihan. Nagkaroon ng maraming mga tsismis at wala sa kanila ang inaasahan na makikita siya roon. Kuya Daryl, buhay ka, magandang balita ito. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa kanya at niyakap ng malakas si Daryl. Kahit na hindi siya kapatid na lalaki ni Daryl, napakahalaga niya sa kanya. Tumawa si Daryl at niyakap siya ng mahigpit. Siyempre, buhay pa rin ako, paano ako mamamatay? Tinapik niya ang kanyang ulo at nagpatuloy na sinabi, Sarah, ikaw ay 18 taong gulang ngayon. Bakit ka pa rin umaasta tulad ng isang maliit na bata? Niyayakap mo ako tuwing nakikita mo ako. Baka hindi maintindihan ng mga tao ang ginagawa mo. Natuwa si Daryl nang makita ang kanyang ninong at ang kanyang pamilya, lalo na ang kaibig-ibig. Hindi mapigilan ni Daryl, ngunit kinukulit siya tuwing nagkikita sila. Oh! Namula si Sarah nang marinig ang sinabi ni Daryl, ngunit niyakap pa rin niya ito ng mahigpit. Pagkatapos sinabi niya sa isang walang alalahanin na paraan, masaya ako na makita ka, kuya. Maaaring isipin ng mga tao kung ano ang gusto nila at kung ano man ang nais nila. Kinurot ni Daryl ang ilong niya habang tumatawa. Ang kaibig-ibig na batang babae ay napakakaibig-ibig at malapit sa kanya. Ang natitirang mga tao ay lumakad patungo sa kanila, at kasama sa kanila ay ang pinuno ng sektang Emi na si Aurora. Hawak niya ang isang espada sa kanyang kamay habang naglalakad siya sa harap ng iba pa. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang espada sa dibdib ni Dari, nasaan ang aking kapatid, ang Abyss Mother Serendipity.
Alam ng lahat na ang Abyss Mother Serendipity ay nawala kasama si Daryl. Nang makita niya si Daryl, mabilis na nagtanong si Aurora tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nalungkot si Daryl. Kahit na isang magandang babae si Aurora, palagi siyang nainis tuwing nakikita siya. Sino ang agad nasusugod sa isang taong kakakita lang nila upang tanungin ito? Paano ko malalaman kung nasaan ang Abyss Mother Serendipity? Hindi ako ang asawa niya, malamig na sagot ni Daryl nang walang paggalang sa kanya. Galit na galit si Daryl nang marinig ang pangalan ng Abyss na inang Serendipity. Kung hindi dahil sa Abyss Mother Serendipity, hindi nila mabubuhay ang wonder travel na nating, anting at pagkatapos ay mag-teleport sa taas ang silangan. Pag-isipan mo yang mga salita mo. Malamig ang mga mata ni Aurora, may tensyon sa buong kapaligiran. Si Daryl ay hindi nag-alala, magsasalita pa sana siya ulit nang ang isang alagad na Emmy ay sumugod sa kanila ng sabay. Pinunong sekta, parang may problema tayo. Pawis na pawis ang disipulo habang nakaluhod sa lupa. Pinunong sekta, nakipaglaban si Sister Jean sa isang tao sa hindi paniwalang bundok ng kalangitan. Maglalaban na sila. Marami sa mga sekta mula sa Siyam na Mainland ay nagpunta upang suriin ang sitwasyon sa hindi paniwalang bundok ng kalangitan. Ang sektang Shaolin at Emmy ng World Universe ay nandoon sa maghapon. Gayunpaman, iniwan nila ang ilan sa kanilang mga alagad sa hindi paniwalang bundok ng kalangitan upang mag-imbestiga pa. Maraming mga sekta, kaya hindi maiwasan ang isang pagtatalo. Kumunot ang noo ni Aurora habang nakatingin kay Daryl. Wala akong panahon upang sayangin ito sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang Abyss Mother Serendipity sa susunod na magkita tayo. Kung hindi kita kailanman mapapatawad. Pagkatapos, pinamunuan ni Aurora ang mga disipulo ng Emmy habang sila ay sumugod patungo sa hindi paniwala Skyway Mountain. Naging payapa ang kapaligiran matapos umalis si Aurora. Tumawa si Zoran at naglakad papunta kay Daryl at ipinatong ang kamay sa balikat ng nakababatang lalaki. Napaka-emosyonal niya. Daryl, saan ka napunta pagkatapos ng lahat ng ito? Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Pinagsama ni Master Leonard at ng iba pa ang kanilang saloobin bago nila binati si Daryl ng mga ngiti. Kumusta ka, pinunong sektang Darby? Napakaraming mga balita nang nawala ka. Napakagandang makita na maayos ka. Ang gandang kapalaran. Ang pagkakakilanlan ni Daryl ay isiniwalat sa panahon ng giyera sa Wishing Star Tower. Alam ng lahat sa World Universe na siya ang Indomitable Darby. Ipinagtanggol ng Elysium Gate ang lungsod ng Donghai sa panahon ng giyera sa Wishing Star Tower. Ang lahat ng mga sekta ay iginagalang si Daryl. Ngumiti si Daryl habang binabati ang lahat. Matapos ang ilang mga salita, tiningnan ni Zoran si Debra at tinanong, Daryl, sila ang... Wow! Agad na nakatuon ang lahat kina Debra at Jewel. Si Debra ay may natatanging mga tampok sa mukha at perpektong hubog ng katawan, walang makakalimot sa kanyang kagandahan sa sandaling makita siya. Maganda. Siya ay kahanga-hanga. Ngumiti si Debra kay Zoran ng matikas at sinabing, Hello, Ninong, ako po ay si Debra Gable. Nais ni Debra na magpakasal kay Daryl, at sa gayon ang ninong ni Daryl ay magiging ninong din niya. Bumuntong hininga si Rachel na nakatayo sa tabi nila. Ito si Debra. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng kanyang pangalan, ngunit gaano siya kababang uri ng babae. Hindi pa siya kasal kay Daryl, at nakikipag-usap na siya sa aking ama bilang ninong niya. Napakawalang hiya naman, naisip ni Rachel. Matapos nilang kamustahin ang bawat isa, pinangunahan ni Zoran si Daryl pabalik sa hotel kung saan sila magpapalipas ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, nag-order si Zoran ng isang mesa na puno ng pagkain upang salubungin si Daryl. Tuwang-tuwa ang lahat sa hapagkainan. Ang nag-iisa lang na mukhang nababagabag ay si Rachel. Kahit na alam niyang si Daryl ay ang Indomitable Darby, hindi pa rin niya ito inisip ng matindi. Hindi matanggap ni Rachel na nais ng kanyang ama na pakasalan siya nito. Ang gusto lang niyang pakasalan si Ewan. Naiinis siyang makita si Daryl doon. Matapos ang 3 ikot na inumin, tinanong ni Daryl, kumusta ngayon ang sitwasyon sa bagong daigdig? Narinig kong lumitaw ulit ang taas ang sandata, ngunit nasaan ito? Tumawa si Zoran at sinabi, huli na tayo sa pagdiriwang.
Natagpuan ng isang binata ang nakakasirang langit na palakol sa hindi kapani-paniwalang langit na bundok. Ang bagong daigdig na emperador ay nagdala ng higit sa 10,000 mga hukbong bayan, ngunit hindi nila nagawang makuha ang palakol. Nakatakas ang lalaki. Ay, oo nga pala. Ang pangalan ng binata ay si Donoghu Dixon. Ano? Donoghu? Nanginginig si Daryl. Natigilan siya at hindi maipon ang kanyang iniisip. Malinaw itong naalala ni Daryl, si Donoghu ay nakatakas sa kaguluhan na pumapalibot sa pagkawasak ng pamilyang Dixon. Hindi niya inaasahan na ang lalaki ay makakaligtas dito, pinabiyaang mag-isa at mahanap ang kataas-taasang armas. Patuloy na sinabi ni Zoran, Daryl, nakaligtaan natin ang mapanirang langit na palakol. Ang muling paglitaw nito ay naging sanhi ng isang malakas na lindol. Ang hindi paniwala na kalangitang bundok ay gumuho dahil dito, at sa halip, isang puno ng lava na bunganga ng bulkan ang nabuo. Maliban sa bunganga, ang bundok ay may naiwan na lamang ngayon na isang pirasong kaparangan. Ni kahit anino ng taasang armas ay naroon. Pagkatapos, mabilis na idinagdag ni Sarah, ang bunganga ng bulkan ay may napakaraming lava na loob nito, at natakot ako. Bumuntong hininga si Daryl habang tumango. Ninong, hindi ako narito para sa taasang armas. Ang pangunahing tungkulin ko ay upang iligtas si Yvonne at Monica. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao habang sinabi niya, marahil ay pareho silang nakulong sa palasyo, kaya dapat ko silang iligtas. Mabilis na sumagot si Zoran, mangyaring huwag kang kumilos ng basta, Daryl. Pag-isipan mo ito, hindi mo mapapadali ang kanilang pagsagip. Ang palasyo ay may mahigpit na seguridad kaya't hindi ka madaling makakapasok. Maaari kitang tulungan, ngunit kailangan naming magplano para rito. Opo. Tumango si Daryl, lubos siyang nagpapasalamat para rito. Inihain niya ang inumin sa kanyang ninong at tinanong, kamusta nga pala ang aking mga magulang? Mula pa noong labanan sa Wishing Star Tower, ang kanyang mga magulang ay ipinadala upang manirahan kasama ang pamilyang Carters. Hindi niya alam kung paano ang kanilang naging kalagayan. Natawa si Zoran na tiniyak niya sa kanya. Huwag kang magalala, maayos ang iyong ama at ina. Hindi mo sila kailangang alalahanin. Ay oo, Daryl, may isa nga palang seryosong usapin na kailangan nating pag-usapan kapag bumalik ka na sa World Universe. Kailangan na natin ng magandang araw para sa kasal niyong dalawa ni Rachel. Ano? Biglang nahiya si Daryl nang marinig iyon. Daddy. Sa sandaling yon, nag-alala at galit na galit si Rachel sa pagtayo niya. Ilang beses ko bang kailangang sabihin ito, ayokong pakasalan si Daryl. Bakit mo ba ako pinipilit? Pulang-pula ang mga mata ni Rachel, tumalikod siya at tumakbo palabas ng inn. Tumayo agad si Susan. Rachel. Hahabulin na sana niya si Rachel sa kanyang nakasuot na takong. Gayunman, pinigilan ni Zoran si Susan at malamig na sinabi, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang umalis para kumalma siya, babalik siya kaagad. Ito ang bagong daigdig, hindi ito ang ating teritoryo. Hindi siya basta makakatakas. Tumango si Susan at umupo. Punong-puno ng hiya ang mukha ni Daryl habang pilit siyang ngumiti. Ninong, tungkol sa kasal namin ni Rachel, sa palagay ko, marahil ay kalimutan na lang natin ito. Si Daryl ay walang nararamdaman para kay Rachel. Grabe ang naramdaman niya nang pilitin sila ng ninong niyang magsama. Paano natin magagawa yon? Kinunot ni Zoran ang kanyang mga mata at mariing sinagot, ang iyong ama at ako ay sumang-ayon sa kasal na ito, at bilang mga anak, pareho kayong kailangang sumunod sa aming kaayusan. Paano namin ito basta na lang ititigil? Ngumiti si Daryl habang kinakamot ang ulo. Wala siyang ibang masabi nang makita niya ang naging reaksyon ng kanyang ninong. Samantala, tumakbo si Rachel patungo sa mga labas ng lungsod ng Maharlika. Gabi na, at walang sinuman ang nasa lugar na yon. Tumingin siya sa paligid at sinindihan ang isang paputok na hinugot niya mula sa kanyang damit. Di nagtagal, ang paputok ay nagningning ng maganda sa itaas ng langit. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang anino ang sumugod sa kanya, si Ewan White yon. Dati, ginaya ni Ewan ang Indomitable Darby sa tirahan ng mga Carters, at hiningi ang kamay ni Rachel sa kasal. Matapos siyang mailantad bilang isang huwad,
Galit na galit si Zoran na ipinagbawal niya kay Rachel na makita siya. Gayunpaman, hinimok nito si Rachel na maging masuwail. Lihim na nakipagkita si Rachel kay Ewan, kahit na nakarating sila sa bagong daigdig. Walang signal ng cellphone sa bagong daigdig, kaya mahirap para sa kanila na makipag-usap, ngunit nakakita sila ng isang paraan upang magawa iyon. Ang paputok ang kanilang hudyat na magkita. Naglakad palapit sa kanya si Ewan. Nang makita ang pamumula ng mga mata ni Rachel, ay niyakap siya nito. Rachel, anong problema? Nadama ni Rachel na siya'y inapi, kaya't nagreklamo siya, narito si Dari. Pinipilit ng aking ama na ipakasal ako sa kanya. Ano? Si Daryl ay nasa lungsod ng Maharlika. Natigilan si Ewan, at pausisa siyang nagtanong, hindi ba siya nawawala? Hindi siya nawawala. Pinadyak ni Rachel ang mga paa at humirit. Inis na inis ako na makita siya. Hindi ko maintindihan. May nobya na siya, bakit gugustuhin pa ako ni Daddy na pakasalan siya? Ano ang magagawa ko, Ewan? Marahil, pwede tayong tumakas. Tumakas. Narinig niya ang mga salitang iyon, agad na namumula si Ewan. Rachel, hindi natin pwedeng gawin yon ng basta-basta. Nakatakas na sila ng maraming beses, ngunit palaging natatagpuan sila ng mga Carters. Galit na galit si Zoran sa mga pangyayaring iyon, nagreklamo pa siya sa kanyang pinuno tungkol dito. Pinadyak ni Rachel ang kanyang mga paa. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Huwag kang magalala, Rachel. Nasindak si Ewan, napakamot siya sa kanyang tenga habang namula ang mukha. Biglang may naisip siya, alam ko na. Masamang ngumiti si Ewan habang sinabi, nakita namin ng aking Panginoon na sina Dax at Chester sa isang restaurant sa labas ng lungsod kanina. Nagkaroon sila ng away sa isang matandang taga-sektang liwanag at nasugatan ng malubha. Bakit hindi natin gagamitin ang balitang ito at akitin mo si Daryl dyan? Itinaas ni Rachel ang kanyang mga kilay habang sinabi, ano ang maganda doon? Wala kang laban sa kanya. Ubo? Ubo? Nahihiyang umubo si Ewan nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, hindi ko siya kayang kalabanin. Hihikayatin natin si Daryl sa bunganga ng bulkan, at kapag hindi na siya nakikinig o nasa iba na ang kanyang atensyon, maaari nating. Hindi natapos ni Ewan ang kanyang huling pangungusap, ngunit gumawa siya ng isang tulak na aksyon. Mahusay! Magandang ideya ito. Natawa si Rachel nang marinig ang plano na yon. Pagkatapos, pumalakpak siya bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, si Daryl at Zoran ay may mahabang usapan bago sila bumalik sa kanilang silid. Kumuha si Daryl ng 2 silid, isa para sa kanya, at kay Jewel, at isa pa para kay Debra. Kahit na nagpasya si Debra na sundan si Daryl, iginiit niyang huwag makipagtalik sa kanya bago ang kanilang kasal. Sa kanilang silid, tinulungan ni Jewel si Daryl na maglinis, at pagkatapos ay naupo siya sa tabi ng bintana habang nakatingin siya sa tanawin ng gabi sa labas ng lungsod ng Maharlika. Tuwang-tuwa siya na hindi siya makatulog. Sa sandaling yon, ang ilang mga hakbang ay narinig mula sa pasilyo sa labas. Sumunod naman ang boses ni Sarah. Ate, bumalik ka na. Oo. Si Rachel ay lumitaw na kalmado habang kinakausap si Sarah. Naglakad-lakad ako. Gabi na ngayon, syempre, bumalik ako. Habang nagsasalita siya, sinamaan ng tingin ni Rachel ang silid ni Daryl. Nang napagtanto niya na mas maganda ang kalagayan ng kanyang kapatid, sinabi ni Sarah, Ate, sa palagay ko mabuting tao si Kuya Daryl. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin? Ano ang alam mo, pilyang babae? Ang mukha ni Rachel ay hindi maipaliwanag habang sinisigawan si Sarah. Pagkatapos, binago niya ang kanyang tono at sinabi, sa palagay ko ay mabuti rin si Daryl, at susubukan kong tanggapin siya. Talaga? Naging emosyonal si Sarah nang marinig yon. Sasang, ayon ka nang ikasal kay Kuya Daryl, ate. Mabuti naman. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay Itay at Inay, siguradong magiging masaya sila. Pagkatapos, tumalikod si Sarah upang umalis, upang maipaalam niya sa iba pa. Nagalala si Rachel, mabilis niyang hinila ang mga braso ni Sarah. Sarah, manahimik ka. Paano natin ikakalat ang balitang ito? Parang nahihiya ako. Nilinaw ni Rachel ang kanyang lalamunan at seryosong sinabi, ay, oo.
May isang bagay na kailangan mong ipaalam kay Daryl. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang mga kapatid na sina Dax at Chester ay nakipaglaban sa sektang liwanag at malubhang nasugatan. Natigilan si Sarah, hindi niya ito naintindihan. Bakit hindi mo sabihin sa kanya mismo ang nangyari? Mukha na namang napahiya si Rachel. Sinabi ko sa kanya na hindi ako magpapakasal sa kanya, baliw. Siyempre, nakakahiya para sa akin na hanapin siya ngayon at sabihin yon. Sinadya ni Rachel na itaas ang boses upang marinig siya ni Daryl mula sa kanyang silid. Slam! Binuksan ni Daryl ang pinto at sumugod ito palabas ng inaasahan niya. Tinitigan niya ng mabuti si Rachel at tinanong, ano ang sinabi mo? Si Dax at Brother Chester ay malubhang nasugatan. Nasaan sina Dax at kapatid kong si Chester? Kumusta na sila? Malakas niyang tanong. Sa sobrang pag-aalala ni Daryl ay nagsimula na siyang pawisan. Ang kanilang mga kondisyon ay kritikal, mahinang sinabi ni Rachel. Nahihiya siya at hindi naglakas loob na tumingin kay Daryl. Alam ko kung nasaan sila, maaari kitang dalhin doon. Mabuti kung ganon, umalis na tayo ngayon. Tumango si Daryl. Ginoo, sasamahan kita. Daryl, sasama din ako. Dalawang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran, sina Debra at Jewel. Tumango si Daryl ngunit hindi umimik. Kaya, pinangunahan ni Rachel, at dinala niya sila sa bunganga ng bulkan. Kasama sa paglalakbay, naguluhan si Daryl. Patuloy niyang minadali si Rachel, upang lalong magmadali ito. Galit na galit si Rachel nang madaliin siya ito, ngunit nagpanggap siyang ayos lang sa kanya. Sa wakas, nakarating na sila sa pasukan ng bunganga. Habang nakatayo roon si Daryl, namangha siya sa eksenang nasa harapan niya. Napakalaki ng bunganga ng bulkan. Ang lapad nito ay higit sa 10 kilometro ang lapad. Ang lalim ay lampas sa imahinasyon ng isang tao. Nakita rin niya ang kumukulong lava sa bunganga. Nasaan sina Dax at Chester? Walang pasensya na tanong ni Daryl. Tinuro ni Rachel ang bunganga ng bulkan na nasa harapan niya. Doon. Sumugod si Daryl patungo sa gilid ng bunganga ng walang pag-aalangan. Tumingin siya sa paligid gamit ang mga nakakunot na mga mata. Ngunit walang ni, isang palatandaan o anino ni na Dax at Chester. Nasaan sila? Tumalikod si Daryl at nagmamadaling nagtanong. Pagkatapos, isang anino ang lumitaw at mabilis na lumusob sa kanya. Mamatay ka na, Daryl. Si Ewan pala yon. Medyo matagal na siyang nagtago sa lugar na yon. Pagkatapos ay lumitaw siya at hinampas ang likod ni Daryl gamit ang kamao. Mabilis na nangyari iyon. Kaya't walang oras si Daryl upang umilag o lumaban. Kahit na hindi masyadong malakas si Ewan, napaatras pa rin si Daryl ng ilang hakbang mula sa pagkakatama sa kanya, at dumiretso sa bunganga ng bulkan. Rachel, Ewan. Ang suklam na magnobyo. Pitang na, niloko nila ako. Nagulat si Daryl at galit, naguluhan din siya. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang katawan mula sa pagbulusok sa bunganga ng bulkan. Halos tumama siya sa lava, kaya wala siyang oras na mag-isip. Tumawag si Daryl para sa kanyang blood-drinking sword at ginamit ang celestial swordsmanship upang tumama sa mga pader ng bulkan. Bang! Si Daryl ay umasa sa enerhiya mula sa refleksyon upang umangat. Gayunpaman, ang temperatura ng lava ay napakataas, kaya't mabilis na naubos ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya. Daryl! Ginoo! Sumigaw sina Debra at Jewel habang sumugod sa gilid ng bunganga. Ikaw ang napatingin si Jewel kay Rachel habang sumisigaw at umiyak. Bakit sobrang sama mo? Siya ang iyong kinakapatid, paano mo siya maitatakda upang mamatay? Puno ng luha ang mukha ni Jewel. Malamig nang umiti si Rachel at sinabi, wala akong ibang pagpipilian. Pinilit ako ng aking ama na pakasalan siya. Mawawala ang aking kaligayahan kung hindi siya mamamatay. Naging emosyonal si Rachel, nahulog siya sa mga bisig ni Ewan. Pareho silang ngumiti ng masaya. Makalipas ang ilang sandali, nabawasan ang kanilang mga ngiti. Nakita nilang kumaway si Daryl sa kanyang blood-drinking sword, habang siya ay lumilipad pa itaas mula sa bunganga. Ano? Paano ito nangyari? Ginoo! Nagulat at masaya si Jewel nang mapagtanto niyang hindi papatay si Daryl. Ang luha niya ay naging tuwa.
Sa kabutihang palad ay itinuro sa kanya ng pinunong Ford ang pamarada upang siya ay makalipad. Buntong hininga. Umakyat si Daryl at bumagsak sa isang lupa upang umupo. Pagod na siya at wala siyang masabi kahit isang salita man lang. Sinamaan niya ng tingin si Iwan at Rachel. Kinilabutan ng mag-nobyo nang makita nila siyang lumipad pa itaas mula sa bunganga ng bulkan. Pagkatapos, nakarinig sila ng isang malinaw na boses sa malapit. Daryl. Sinundan nila ang direksyon ng boses at nakita ang isang akit na figura habang papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit may isang malakas na kaunting lamig. Iyon ay si Aurora, ang sektor ng sektang Emi. Ang ilang mga alagad ng sektang Emi ay sumunod sa likuran niya. Nakipagtalo si Jean sa ilang iba pang mga sekta, kaya naroon si Aurora upang makatulong na malinis ang hidwaan. Nang nagawa na niya iyon, aksidenteng nakita niyang may nahulog sa bunganga ng bulkan, nagpunta siya doon upang suriin ito. Doon niya nakita si Daryl na lumilipad mula sa loob ng bunganga. Nasaan ang aking kapatid na babae, si Abbess Mother Serendipity, Daryl? Malamig na tanong ni Aurora. Titang na. Siya na naman? Natigilan si Dari, ikinunot niya ang kanyang noo ng walang malay. Nais niyang tumugon kay Aurora, ngunit siya ay hinang-hina, hindi man lang siya makapagsalita. Sinubukan ni Debra at Jewel na protektahan si Daryl nang makita nila si Aurora na umatek patungo sa kanila. Galit na galit si Aurora nang hindi siya sinagot ni Daryl, kaya't lumakad ito palapit sa kanya at malamig na sinabi, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang aking kapatid na si Abbess Mother Serendipity? Ikaw, gustong magsalita ni Daryl, ngunit nang magsalita siya ng isang salita, halos himatayin siya. Nagpasya siyang huwag magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang bawiin ang kanyang panloob na enerhiya. Nagkaroon ng ideya si Rachel nang makita ang sitwasyon. Naglakad siya pasulong at sinabi kay Aurora, pinunong sektang Hansen, sa alam ko, pinatay niya ang Abbess Mother Serendipity. Labis na nag-alala si Rachel nang mabigo silang maatake si Daryl ng matagumpay. Kaya, nang makita niyang lumitaw si Aurora, nagbago ang isip ni Rachel. Naisip niya ang isang bagong masamang plano, na kung saan ay sisihin kay Daryl at hayaan siyang patayin siya ni Aurora. Ano? Tulad ng inaasahan, nang marinig iyon ng master ng sekta, lumiwanag ang kanyang mga mata at matalim siyang nakatingin kay Rachel. Paano mo nalaman iyan? Nagpakawala ang katawan ni Aurora ng isang malakas na galit na aura. Buntong hininga. Nanginginig ang katawan ni Rachel, at nagsimula na siyang magsalita ng walang kwenta. Oo naman, alam ko. Sinabi ni Daryl sa aking ama. Galit na galit si Daryl na halos sumabog siya nang marinig iyon. Siya ay balisa, nais niyang magsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit kailangan din niyang makuha ang kanyang panloob na enerhiya. Kung kakausapin niya ito, maglalabas siya ng mas maraming panloob na enerhiya, at kailangan niyang magsimula muli. Hindi na nakatiis si Jewel, gumanti siya laban kay Rachel. Hindi pa niya nasasabi ang mga salitang iyon dati, huwag mo siyang siraan. Kinunot din ni Debra ang kanyang mga mata at umungol, binibining Carter, mangyaring isipin ang iyong mga salita, at huwag sabihin ang walang katuturan. Hindi niya alam kung sino ang Abbess Mother Serendipity, o kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Daryl, kaya hindi niya alam kung paano siya ipagtanggol. Hindi ako nagsasabi ng walang kwentang bagay. Tumayo si Rachel ng diretso at tumingin kay Aurora habang sinasabi, pinunong sektang Hansen, pinatay ni Daryl ang Abbess Mother Serendipity. Daryl, lumamig ang mukha ni Aurora habang tinaas ang kanyang kamay at naglabas ng isang malakas na panginginig mula sa kanyang panloob na lakas. Isang puting, nagyelong dragon ang lumitaw at binilog si Aurora. Ang malakas at malinaw na dagundong nito ay narinig sa buong lugar. Isi Dragon Punch, ungol ni Aurora habang itinutulak ang kamao. Roar! Sigaw ng nagyelong dragon habang diretso siyang lumipad kay Daryl. Kang kwenta. Pinatay mo ang kapatid ko, kaya dapat kang mamatay. Sigaw ni Aurora na nakakuyom ang mga ngipin. Bang! Ang kanyang nagyelong dragon na suntok ay umabot kay Daryl sa isang iglap lang ng mata, malapit na itong mapunta sa katawan ni Daryl. Nagkatinginan sina Rachel at Ewan at ngumiti. Tiyak na mamamatay na si Daryl, sigurado. Napakahina niya sa oras na yon, hindi niya makakaya ang mga suntok.
Bang! Biglang tinaas ni Debra ang kanyang magagandang mga kamay, at isang patong ng proteksyon na kalasag ang nagyelo sa hangin. Huwag mo siyang apihin, nakakapangilabot ang mukha ni Debra, nanginginig ang kanyang katawan. Wala akong ugaling pumatay, ngunit wala akong pakialam kung patayin ko kayong lahat para kay Daryl. Bang! Ang nagyelong dragon na suntok ay lumapag sa proteksyon, nakalasag at lumikha ng isang malakas na putok. Pagkatapos, nawala ito kaagad. Wow! Nagulat sina Ewan at Rachel, blangko silang nakatingin kay Debra. Nakakatakot ang babaeng to simpleng proteksyon lamang at maaari nitong harangan ang nagyelong dragon na suntok. Huwag kang maglakas, loob na saktan si Daryl habang nandito ako. Tahimik na nakatingin si Debra kay Aurora habang binubuksan ang mapupulang labi at nagsalita sa isang malamig na boses. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit hindi maikakaila na matigas ito. Malinaw na naririnig siya ng lahat doon. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl, sobrang swerte naman ng naramdaman niya. Mapalad siyang nandoon si Debra. Kung hindi man, natapos na ng nagyelong dragon na suntok ang kanyang buhay. Si Jewel ay tila masyadong emosyonal, humanga siya kay Debra. Kailan ba ako magiging kasing lakas niya? Pagkatapos ay para mapangalagaan ko ng mabuti si Ginoo. Si Aurora ay nagulat at galit na galit, laking gulat din niya. Ang babaeng ito ay isang martial emperor. Habang siya'y nasa tabi, malamang wala akong magagawa kay Daryl. Gayunpaman, kailangan kong maghiganti para sa kapatid kong si Abbess Mother Serendipity. Kinagat ni Aurora ang kanyang labi, at nanginginig ang katawan. Sa sumunod na segundo, isang mahabang lila na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mahabang tabak ay kulay lila, at ang Big Dipper Formation ay nakaukit sa hawakan nito. Ang talim ay nagniningning, at mukhang matalas ito. Ito ang kayamanan ng sektang ME, ang lila na espada. Ito ay isang asul na antas ng armor at ito ang simbolo ng pinunong sekta ng sektang ME. Naipasa ito sa halos 1,000 taon. Kunin mo ito. Sigaw ni Aurora habang tinusok ang espada niya kay Debra. Si Debra ay walang pasensya din, pumunta siya para labanan ito. Nag-aalala ang mga disipulo ng sektang ME. Alam nila na ang kanilang pinunong sekta ay walang laban para kay Debra. Mamatay ka na. Hindi mapigilan ni Gian ang sarili, inilabas niya ang kanyang mahabang espada, umatake kay Daryl. Sinamantala niya ang pagkakataong patayin si Daryl noong siya ay mahina pa, at sa gayon ay hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Nagbago ang ekspresyon ni Jewel, agad siyang lumipat sa harap ni Daryl. Binuka niya ang kanyang mga braso at sumigaw, huwag mong saktan si Ginoo. Si Jewel ay mukhang determinado, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan o takot. Huminto si Jean at sinigawan si Jewel. Lumayo ka, batang babae. Nais ni Jean na itulak palayo si Jewel. Gayunpaman, ang babae ay walang panloob na lakas, kaya't nag-atubili si Jean na saktan siya. Biglang isang anino ang umatake pasulong. Si Rachel ayon. Sampal? Itinaas ni Rachel ang kanyang kamay, at nang walang anumang babala, hinampas niya ang mukha ni Jewel. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa sampal na yon. Hindi inaasahan ni Jewel iyon, lumipad siya ng ilang dangkal paatras at malakas na dumapo sa lupa. Namumutla ang kanyang maliit na mukha at nagsuka siya ng ilang dugo. Bobo na babaeng iyon. Alipin ka lang, wala kang karapatang magsalita dito, saway sa kanya ni Rachel, hindi niya maitago ang kanyang paghamak. Habang nagsasalita siya, tinusok ng mahabang espada ni Jean ang dibdib ni Daryl. Bang! Isang malakas na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Natigilan si Jean, ang espada ay hindi tumagos sa kanyang armor. Pagkatapos ay naalala niya na sinuot ni Daryl ang Celestial Silkworm Armor sa kanyang katawan. Mamatay ka na. Kinuyom ni Jean ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang espada upang matusok ang lig ni Daryl. Nagulat si Daryl, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maiwasan ang atake. Gayunman, tumagos pa rin ang espada sa balikat niya. Mamatay ka na. Hinugot ni Jean ang kanyang espada at sinipa ang katawan ni Daryl. Si Daryl ay nagbuhos ng isang bibig ng dugo habang ang kanyang katawan ay bumagsak paatras. Nagsimula siyang mahulog sa bunganga ng bulkan. Wala siyang natitirang panloob na enerhiya, walang paraan upang siya ay makalipad muli.
Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Jewel. Sumigaw siya, Ginoo. Lahat kayo ay masasama, pinatay niyo si Ginoo. Wala sa inyo ang magkakaroon ng magandang wakas. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Jewel habang sumisigaw sa tuktok ng kanyang baga, sirang-sira siya. Manahimik ka nga. Naglakad si Rachel palapit at sinampal ulit si Jewel. Patuloy niyang hinampas ang dalaga hanggang sa mamula ang mukha. Napakalakas ng epekto kaya't lumipad pa atras muli si Jewel. Pareho kayong masama, hindi kayo magkakaroon ng magandang wakas, sirang-sira si Jewel habang sumisigaw kina Rachel at Jean. Hindi ka dapat mamatay, Ginoo. Naririnig mo ba ako? Napakalungkot ni Jewel, ang kanyang boses ay lumakas at lumambot. Dahan siyang tumayo at unting lumakad patungo sa gilid ng bunganga ng bulkan. Mister, sasamahan kita. Pagkatapos, tumalon si Jewel pasulong at tumalon sa bunganga ng bulkan. Ginoo, patay ka na. Ano pa ba ang silbi ko para manatiling buhay? Ginoo, patay ka na. Sino pa ba sa mundong ito ang magmamalasakit sa akin? Sino pa ba ang magtatrato sa akin ng mabuti? Mas gugustuhin ko na lang mamatay kasama mo, Ginoo. Gusto ko pa ring maging alalay mo sa susunod kong buhay. Daryl. Jewel. Mahinang tumawag si Debra, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi niya akalain na si Daryl at Jewel ay mahuhulog sa bunganga ng bulkan sa maikling sandali lamang. Bang! Nagliyab ang galit ni Debra, tinaas niya ang kamao at sinuntok ang balikat ni Aurora. Ang suntok na ginawa kay Aurora ay nagpahakang sa kanya ng dosenang mga hakbang paatras. Pagkatapos, nang walang pag-alinlangan, tumalon din siya sa bunganga ng bulkan. Jewel. Tumawag si Debra sa sandaling tumalon siya sa bunganga. Ang katawan niya ay nahulog sa sobrang bilis, ngunit nagawa niyang abutin si Jewel. Inilipat niya kaagad ang kanyang panloob na enerhiya kay Jewel. Si Jewel ay hindi isang manlilinang, at ang temperatura sa loob ng bulkan ay napakataas. Kung hindi nilipat ni Debra sa kanya ang kanyang panloob na lakas, tiyak na mamamatay siya. Sumuko na si Debra, hinawakan niya ang mga kamay ni Jewel habang patuloy silang nahuhulog sa bunganga. Kahit na si Debra ay isang martial emperor, hindi siya magtatagal kung mahuhulog siya sa lava. Ang temperatura ng lava ay higit sa ilang libong degree Celsius. Debra. Bakit ang tanga mo? Bakit ka tumalon? Namula ang mga mata ni Jewel sa pagtatanong niya. Patuloy silang nahuhulog. Tayong tatlo ay mabubuhay at mamamatay ng magkakasama, kumuyom ang ngipin ni Debra. Napagpasyahan niyang makasama si Daryl. Kung siya ay mamamatay mula sa pagkahulog, kung gayon ay hindi niya gugustuhing mabuhay din ng mag-isa. Samantala, lumakad si Aurora patungo sa gilid ng bunganga ng bulkan at tumingin dito. Napagtanto niya na ang bunganga ng bulkan ay higit sa 100,000 metro ang lalim at puno ito ng lava. Si Daryl at ang dalawang kababaihan ay hindi makakaligtas sa pagkahulog. Bumuntong hininga si Aurora at naisip, pinaghiganti na kita, mahal kong kapatid na Abbess Mother Serendipity. Nanginginig ang katawan ni Aurora at namula ang mukha. Pagkatapos, nagsuka siya ng isang bibig ng dugo. Ito ay kitang-kita, nagdusa siya ng maraming panloob na pinsala. Ang suntok ni Debra ay maaaring mukhang normal, ngunit napakalakas nito. Pinunong sekta. Si Jean at ang iba pa ay mabilis na nagtipon sa paligid niya, mukhang nangangamba sila. Bumuntong hininga. Mahinahong bumuntong hininga si Aurora habang ikinakaway ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang ako. Si Daryl at ang dalawang babae ay namatay na sana mula sa pagbagsak na yon. Napaghigantihan ko na ang kapatid kong si Abbess Mother Serendipity, ang aking mga pinsala ay hindi na mahalaga. Habang nagsasalita siya, ang mga disipulo ng sektang ME ay tinungo ang kanilang ulo ng basta na lamang. Napatingin ulit si Jean sa bunganga ng bulkan, tuwang-tuwa siya. Pinunong sekta, nasunog na silang tatlo sa loob ng parang abo. Karapat, dapat siyang mamatay, malamig na sinabi ni Aurora. Pagkatapos ay winagayway niya ang kanyang mga kamay. Tayo na. Ang mga disipulo ng sektang ME ay sumunod sa likuran niya nang umalis sila sa hindi paniwala bundok ng kalangitan. Natuwa sina Rachel at Iwan.
Ang kanilang mga mukha ay napuno ng kagalakan. Ewan. Tuwang-tuwa na tawag ni Rachel nang mahulog siya sa mga braso ni Ewan. Sa wakas ay namatay na si Daryl. Sa wakas ay makakalimutan na nila ni Ewan ang lahat tungkol sa kanilang mga alalahanin, tuluyan na silang magkakasama. Mas maraming tao ang nagtipon doon. Ang matinding labanan sa pagitan nina Aurora at Debra ay umakit ng karamihan. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mula sa bagong daigdig. Umalis na tayo, Rachel. Nasasabik din si Ewan. Niyakap niya si Rachel nang lumingon sila at nagsimulang umalis. Ang ilang pamilyar na figura ay nakatayo sa malapit. Ang pinuno ng grupo ay tila isang babae sa isang peres ng maitim na asul na maong, mukha siyang sexy. Si Ophelia yon at ang ilan sa kanyang mga alagad. Nandoon sila dahil naghahanap ng gamot si Ophelia. Nalaman nila na makakahanap sila ng maraming magagandang sangkap sa Dikapani, paniwala bundok ng kalangitan para sa mga elixir. Walang sino man ang nakakaalam na makikita niya si Ewan doon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.